So may isang 10 taong gulang na batang babae na malapit ng tamaan ang isa sa pinakanakamamatay na sakuna sa kasaysayan. At ang pangalan ng batang babae ay si Tilly Smith. At tulad ng sinabi ko, 10 years old siya at nakatira siya sa England. At isang araw noong 2004, sinabi ng mga magulang niya, magbabakasyon tayo sa Thailand. At si Tilly sobrang excited at parang siya, oh Thailand, kaya lumipad silang magpapamilya papuntang Thailand. At pagdating nila, sobrang gandang lugar. Ang ganda ng beach, ang ganda ng tutubita, ang gandang tubig. Mukhang magkakaroon sila ng perpektong bakasyon. Pero pagkatapos ng ilang araw, naglalakad si Tilly sa beach kasama ang pamilya niya at may napansin siyang kakaiba. Napansin niyang hindi na mukhang kasing ganda ng dati ang tubig. Sa katunayan, mukhang mabula at kakaiba ito, habang ang tubig malapit sa dalampasigan ay nagsisimulang bumula at umikot-ikot. Heto ang itsura ng mabula na tubig dagat. At oo, mukhang kakaiba talaga. At kaya ang mga magulang ni Tilly, wala silang sinabi. Hindi ko nga alam kung napansin ba nila yon. Pero doon mismo, boom, nagkaroon si Tilly ng nakakakilabot na realization dahil natutunan niya ito sa school. Kaya humarap siya sa mga magulang niya at sinabi niya, ganito ang itsura ng tubig bago tumama ang tsunami. May paparating na tsunami. At ang mga magulang niya parang, ha? So ano ngayon? At si Tilly parang, tsunami. Isang napakalaking alon na papatay sa lahat ng tao sa beach. At tumingin si Tilly sa paligid at nakita niyang may mga 100 pang tao roon na chill lang sa beach. Kaya sumigaw siya, mamamatay tayong lahat kapag hindi tayo umalis ngayon. Pero walang idea ang mga magulang ni Tilly kung ano ang sinasabi niya. Kaya sinabi ng tatay niya, calm down Tilly. Tilly, okay lang ang lahat. Tara na, maglakad tayo. At nagpatuloy lang silang maglakad sa beach. Pero ang hindi nila alam, tama talaga si Tilly. Sa ilalim ng Indian Ocean, may nangyaring nakakabaliw. Pumutok ang isang tectonic plate na nagdulot ng paggalaw sa ocean floor at dahil doon ay nagkaroon ng napakalakas na lindol. Sa katunayan, ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Asia. Ang enerhiyang nailabas nito ay katumbas ng 23,000 atomic bombs. At kaya ang enerhiyang iyon ay biglang pinakawalan sa karagatan at lumikha ng magiging pinakanakamamatay na tsunami sa kasaysayan. At ang tsunami na iyon ay papunta mismo kina Tilly at sa pamilya niya sa bilis na 500 milya bawat oras. Sa kasamaang palad, 2004 ito at wala pang iPhone alerts para balaan ang lahat. Sa katunayan, noong panahong iyon, wala pang tsunami warning system sa buong Indian Ocean. Ang tanging warning na makukuha ng beach na ito ay manggagaling kay Tilly, ang 10 taong gulang na bata. Pero sa kasamaang palad, walang nakikinig sa kanya. At kaya patuloy pa ring naglalakad ang mga magulang ni Tilly. At sumusunod lang siya sa likod nila habang naglalakad sila. At paulit-ulit siyang sumisigaw, tumigil kayo. Alam ko ang mangyayari. Kailangan nating umalis ngayon. Pero patuloy lang nila siyang ini-ignore. At sa wakas, sobrang nagalit si Tilly na umupo siya sa buhangin. At parang siya, hindi ako gagalaw hanggat hindi kayo nakikinig sa akin. At ang tatay ni Tilly parang, oh Jesus Tilly. At ang nanay niya parang, tigilan mo ang pagiging dramatic. At sabi ng tatay niya, fine, mas gagaan ba pakiramdam mo kapag kinausap natin ang security guard? Samantala, ang tubig ay patuloy na humihila pa atras mula sa dalampasigan, palayo ng palayo ng palayo. Ang tsunami na ito ay malapit ng lumaki. Kaya ang tatay ni Tilly, dadalhin siya para humanap ng security guard at nakiusap si Tilly sa nanay niya, please, kailangan namin ibigay. Kailangan mong sumama sa amin. Kapag nanatili ka rito, hindi ka makakaligtas. Pero tumanggi ang nanay niya. Kaya nanatili siya malapit sa tubig habang si Tilly at ang tatay niya ay naglakad papunta sa hotel para humanap ng security guard. At nakahanap nga ng hotel security guard ang tatay niya malapit sa beach. At sinabi niya, tingnan mo, baka isipin mong baliw ako, pero convinced ang anak ko na magkakaroon ng tsunami. At sa mismong sandaling iyon, may isang lalaking Japanese na naglalakad doon. At narinig niya silang nag-uusap at nakilala niya ang salitang tsunami. At parang siya lang ang nag-iisang adult sa paligid na alam kung ano ang tsunami. At sinabi niya, hey, sa tingin ko tama ang anak mo. At kaya ang guard at ang tatay ni Tilly ay parang, oh,
Kaya bam, agad na kumilos ang guard at sinimulan niyang paalisin ang lahat sa beach. Umalis kayo rito, may tsunami. Habang desperadong kumakaway ang tatay ni Tilly sa nanay niya, sinusubukang papuntahin siya sa mas mataas na lugar. At maya-maya, lahat ay nakaalis na sa beach, maliban sa nanay ni Tilly na siyang huling naglalakad papunta sa kanila ng sobrang bagal. At doon nila ito nakita, isang 30 piye na napakalaking pader ng tubig na rumaraga sa papunta sa kanila. Ngayon heto ang bagay tungkol sa tsunami. Ang tsunami ay hindi lang isang malaking alon. Isa talaga itong sunod-sunod na higanteng alon. Kaya ang 30 pie na pader ng tubig na ito ay una pa lang sa marami pang susunod. Kaya sumigaw si Tilly, "Takbo!" At nagpanik ang lahat at siya at ang mga magulang niya ay nagsimulang tumakbo palayo, tumatakbo para sa buhay nila. At ngayon, nakikita na ng lahat ang napakalaking pader ng tubig na rumaragasa papunta sa kanila. At kaboom, bumangga ang tubig. Sa dalampasigan, winawasak ang lahat at ang mga tao ay tumatakbo habang sumisigaw sa takot. Habang ang tubig ay humahagupit sa baybayin at dumadaan sa mga palm tree at bumabaha papunta sa bayan, papasok ng papasok sa kalupaan. At ang mga gusali at hotel at luxury resort ay nasisira at nilulunod ng tubig. Sa ibang lugar, ang mga turista na nagbabakasyon lang sana ay biglang nabigla ng kabuom, sunod-sunod na alon ang tumama. Kaya ngayon, bigla silang lumalaban para mabuhay, sinusubukang kumapit sa kahit ano para hindi sila matangay ng agos. Dahil kapag nahuli sila ng rumaragasang tubig na iyon, malulunod sila. At makikita mo rito ang lalaking ito, parang nakakapit siya sa mga puno. At may batang babae rito na nakakapit sa mukhang poste ng telepono. Ang ibang tao naman ay chill lang sa hotel nila nang biglang bam na puno ng tubig ang buong kwarto. At kung nasa first floor ang kwarto mo, patay ka talaga. At marami sa mga taong ito, sa kasamaang palad, hindi nakatakas ng buhay. Pero ang mga nakaligtas ay desperadong makarating sa mas mataas na lugar. Pero hindi nila kaya at tinatangay sila dahil sobrang lakas ng mga alon. Sa katunayan, sobrang lakas ng puwersa ng tubig na tinatangay nito ang lahat. Kahit buong sasakyan ay inanod ng baha at kaya nagpatuloy ang tsunami at mas marami pang alon ang patuloy na dumarating at winawasak ng tubig ang mga gusali at itinatapon ang mga ito sa kung ano na ngayon ay parang karagatan at dinudurog nito ang lahat ng madaanan nito parang bulldozer. Hindi lang iyon, dala-dala rin nito ang lahat ng debris tulad ng furniture, salamin, bato, TV at kahoy mula sa mga gusali. Lahat ng iyon ay pwedeng tumama sa'yo, makasugat sa'yo o makapagpabagsak sa'yo. Heto ang isang lalaking inanod at nawala sandali. At dito makikita mong buti na lang ay nakalabas siya. Kaya ang mga taong walang warning, lalo na iyong nasa tubig, minsan ay inaanod ng milya-milya bago sila makaligtas. At nahihiwalay sila sa pamilya nila na hindi alam kung buhay pa ba sila. Dahil, alam mo na, 2004 iyon, hindi lahat may cellphone. At kaya libo-libong tao ang nalunod at hindi na muling nakita. At hindi lang Thailand, kung saan naroon si Tilly ang tinamaan. Sinira ng tsunami na ito ang mga baybayin ng 14 na magkakaibang bansa, ginawang mula sa ganito ang mga bayan hanggang maging ganito. At ito ay naging isa sa pinakanakamamatay na natural disaster sa kasaysayan na pumatay ng humigit kumulang 230,000 katao. At tungkol naman kay Tilly Smith, tumakbo silang mag-anak papunta sa hotel nila at muntik na silang makarating sa mataas na palapag ilang sandali bago tumama ang mga alon. At kung wala ang babala niya, lahat ng tao sa beach na iyon ay malamang namatay. Pero dahil naging matigas ang ulo niya at mapilit, ang beach na iyon ay naging isa sa mga iilang beach na walang namatay. Literal niyang iniligtas ang buhay ng mga magulang niya at ng mahigit 100 tao sa beach noong araw na iyon. At naging hero siya at tinawag pa ng media na Angel of the Beach. At heto nga ang totoong larawan ni Tilly habang hawak ang award na natanggap niya dahil sa kanyang kabayanihan. At pustahan tayo, makikinig na ang mga magulang niya sa kanya mula ngayon. Hindi ba?